If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Noah walked with God. Si Noah ay namuhay nakasama ang Diyos araw at gabi. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai. I will praise you till I die. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinusumba
sa Espiritu at katotohanan. Inuluwalhati, pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan at hinihingi namin na ang inyong kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at pagpalang kamay upang lahat ng mga may karamdaman at may sakit, inyo pong ganap na pagalingin. Ang lahat ng pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong tugunin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan at pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ihin, purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to John chapter 15, verses 1 to 17. I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends. For everything that I have learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you
to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command. Love each other. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. To God be the glory. His heart, He has raised me to God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing
Purihin natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Tonight, I have good news for you. Nung Huwebes, galing kami ng San Fernando, Pampanga. Sino sa inyo ang nakarinig ng broadcast nung San Fernando, Pampanga, itaas ang kamay? Marami. Kaya hindi ko na pwedeng ulitin yung kwento ko doon. Kailangan baguhin ko na. I-share ko na lang sa inyo ang tungkol doon sa isang mamang lalaki na naglalasing sa isang bar. Umorder siya uli ng isa pang scotch. Pero inawat na siya nung bartender. Sinabi sa kanya, "Boss, nakakadalawang bote ka na. Alam nyo, ayaw ko sanang pakialaman kayo, pero di rin ako sangayon sa ginagawa sa inyo ng misis ninyo eh. Sinisigaw-sigawan kayo sa harap ng maraming tao. Minamailig ka. Tapos, inuutos-utusan ka pa." Nung narinig nung naglalasing yon, umiyak siya. Napaiyak. Kaya nga ako umu-order ng isa pa eh. Boss, wala namang malulutas itong pag-iinom niya sa problema ninyo eh. Hindi mo naman naiintindihan ang dinadaanan ko. Sinabi niya. Linayasan na ako ng misis ko. Sumama sa kanyang boyfriend. Sinabi niya, mawawala siya ng 1 buwan. Sa sama ng ugali ng misis ninyo. Dapat hindi na kayo naglalasing. Matuwa kayo. At iniwan na niya kayo. Tapos sinabi nung lalaking naglalasing, "Kaya nga naglalasing ako eh. Bukas na siya uuwi." Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velarde. Kumusta na mga lasing? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, malaman, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman, at matalino pa. Thank God, ako'y malaman at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ba? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako'y malaman at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda, Bata man matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig ka ng iyong salita, sasabihin mo, iba't iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God. Thank God, ako'y malaman at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga.
magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, boses ng pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at matagumpay. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay nyo. Tatanungin ko kayo, ano ang magandang balita ngayon? Tungkol sa ano? Tungkol sa buhay? Pakinggan niyo ito. Sabi ng Panginoon Kristo, I am the true vine, and you are the branches. Ako ang tunay na puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Kung ang puno ay ubas, ano ang sanga? Ubas din. Kung ang sanga ay ubas, ano ang bunga? Ubas rin. Okay, very good. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Kung ang ama ay Diyos, ano ang anak? Diyos. Kung ang kung ang puno ay tao, ano ang sanga? At ang bunga ay tao rin. Okay. Tatanungin ko kayo. Kayo ba'y tao o halaman? Tao? Gusto niyo malaman ang mabuting balitang ito? Sabi ng Panginoon, pagkatapos ng sinabi niyang siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga, sinabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay sa inyo. Amen ba? So, ano ang susi sa inyong panalangin? Ano ang susi sa panalangin tinutugon agad? Bunga. Bunga. Kailangan tayo ay mamunga. Anong uri ng bunga ang hinahanap sa atin ng Panginoon? Kung anong puno, siyang sanga. Kung anong sanga, siyang bunga. Amen ba? Okay, para maunawaan nyo, taas nyo man ang inyong mga prayer request. Your bottled water, your passports, yung lahat na may dalang passport ngayon, makakaalis. Kaya gusto ko umalis, kumuha na kayo ng passport. Bago tayo abutan dito ng patayan. Hallelujah. Sabihin niyo, Panginoon, tunay pong kayo ang puno at kami naman ang mga sanga. Dahil ang puno ay mabuti, mabait, mawain, mahabagin, gayon din ang mga sanga. Dahil sang puno ay mabunga, gayon din ang mga sanga. Loobin nyo nawa na sa gabing ito ay maunawaan namin kung bakit ang aming buhay dito sa lupa ay hindi nagiging ganap at kasiyasya. Sa halip, napakagulo. Ngayon, sa ngalan mo, Jesus, kami po ay nananalig na ngayong gabi ang aming
pakikinig ay magbubunga. Isang bungang galing sa tunay na puno ng kaalaman. Walang iba kundi kayo. Amen? Amen. Okay, baba ang iyong hawak kamay and find your partner. Find your partner. Ang unang sasabihin mo, anong uri ng sanga ka? Okay, 1 plus 1. Okay, sasagutin niyo ang tanong niyan sa pangalawa. Anong sagot diyan? Ano uri ng sanga ka? Ha? Ito po ang sagot doon. Sanga ng tunay na puno ng ubas. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. Naniniwala kayo dyan? Sanga tayo ng tunay na puno ng ubas? Kung ganon, sasabihin mo sa uli, mamunga ka ng sagana. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, tasang kamay. Bago tayo mo po, sabi lang kong 3, yuyok ko kay 3 ulit. Sasabihin nyo ng malakas. Ano sasabihin nyo? Ha? Mamumunga ng sagana. 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated at ito po ay pakinggan nyo ng mabuti sapagkat kanina hindi po ko makatulog. Gusto ko matulog bago ko marito, pero pinagnilayan ko po ang mensaheng ito. Ito po ay binigay ko na sa San Fernando, Pampanga noong araw ng, anong araw yon? Huwebes. Kaya lang iba ang mensahe ngayon. At ito po ay bibigay liwanag sa ating kalagayan ngayon sa balat ng lupa. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang talatang ating bibigyan liwanag ay ang talatang 16, according to John chapter 15. Jesus said, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give it to you." Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Narinig niyo yun? Sabi mo salitang choice. Anong ibig sabihin ng choice? Pili. Sa totoo lang, God has given man a free will. Yung laya ng magdesisyon sa buhay, laya ng mamili ng gusto niyang ori ng buhay. Subalit, dito ay hindi tao ang pinapili. Siya ang pumili sa atin. Narinig na yun? Ang sabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo at humirang upang kayo humayo at mamunga.
at manatili sa inyo ang inyong bunga. Sa gayon, ano mang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan, tatanggapin ninyo agad. Malinaw ho ba yun? So ang tanong ko ay, bakit hindi tayo hinayaan ng Panginoong pumili sa Kanya? Bakit? Bakit kayo tahimik na tahimik? Pinagninireviews tuloy ko sa inyo. Andiyan pa ba kayo? Gusto nyo malaman ang mensaheng ito? Kaya makinig po kayo ng mabuti sapagkat sa tingin ko ito po ang sagot sa maraming katanungan. Bakit ang kalooban ng Diyos sa bawat tao ay isang buhay na ganap at kasiyasya, at yan ating madalas marinig, at yan naman ipinarito ng Panginoong Kristo, bakit hindi nga tayo nasisiyahan sa ating buhay ngayon? Kayo ba yung nasisiyahan na sa buhay nyo? Sino nasisiyahan na sa buhay niya? Totoo? Maniwala ko sa inyo. Okay. Alam kung bakit hindi tayo hinayaan ng Panginoon na pumili? Ha? Kasi nang iwan ng Panginoon ang unang tao na pumili, when God gave man the free will to choose, what happened? Ano ang nangyari? Ha? Mali ang pinili. Mali. Madalas, ganon ang nangyayari sa atin. Dadalhin ko muna kayo sa buhay natin ngayon at buhay nung unang panahon. Nung unang panahon, hindi po ang binata at ang dalaga ang nasusunod sa gusto nila sa kanilang makakasama sa buhay. Nakikinig ba kayo? Noong unang panahon, hindi po tao ang nasusunod sa pagpili ng kanyang makakasama sa buhay. From the beginning, it is God who made the choice. Ang sabi niya, pagkatapos likahin niya ang lalaki, hindi mainam mag-isa ang taong ito. Kailangan bigyan ko siya ng angkop na makakasama sa buhay o makakatulong sa buhay. It is not good for man to be alone. God said, I will give him a suitable helpmate. Kaya tahimik, payapa, mabunga ang buhay ng tao noon sapagkat ang napapangasawa nila ay yung angkop na kasama sapagkat ito'y pinili ng Diyos. At ito po ay naging tradisyon noong unang panahon na hindi po yung binata at dalaga ang nasusunod sa kanilang gustong mapangasawa, kundi ang Diyos sa pamagitan ng kanilang nanay at tatay. Narinig niyo yun? Kung si Sister Belen ang nasunod, ayaw niya sa akin, hindi niya ko gusto. Kaya lang, si Brother Mike, noong pa man ginagabayan na ng Diyos. Hindi si Sister Belen ang aking niligawan, kundi yung tatay niya. Nilasing ko sa isang buting syoktong. Hallelujah. Nung lasing na, nangako sa akin ang tatay niya. Sabi niya sa akin, Mariano, huwag kang mag-alala. Papakasal ko sa iyo, aking anak,
ni si Abelina. Sa gusto niya sa hindi, siya ang iyong mapapangasawa. Kaya ako'y panatag na noon, kahit di po pinapansin niya. Ang nangyari po, kinabukasan, nung kami maglasingan, namatay yung tatay niya. Hallelujah. So ako ngayon ang sinisini si Sister Belen. Kung hindi daw sa akin, hindi mamamatay yung tatay niya. So anyway, ipinalibing namin, at habang ibinabaon po doon sa libingan niya, ako'y bumubulong. Sabi ko, Tatay Epe, Pilipi ang tatay niya eh. Tatay Epe, huwag mong kakalimutan yung pangako mo sa akin. Pakakasal mo ang anak mo niya na ayaw sa akin. Tapos ng libing, hindi na ako dumalaw sa kanya. Wala na yung aking kaibigan eh. Yung tatay wala na. Baka ako ay papatay niya. Sapat namatay yung tatay niya dahil sa akin. But then, after 1 week, na ko siya dinadalaw, siya ang dumalaw sa akin. Siya ang dumalaw sa akin. Doon sa 9th Avenue, Grace Park, Caloocan, sa tabi ng release ng train. Doon ako nakatira noon. Isang araw ng linggo, ako'y nagbibihis para pumunta sa Baclaran. At ang sabi niya, saan ka pupunta? At bakit hindi mo na ako dinadalaw? Ang sabi ko sa kanya, magsisimba muna ako. Ang sabi niya naman sa akin, pwede bang sumama ako? Sumama naman. Pagkatapos na magsimba, sabi ko, kumain muna tayo sa Max. Doon kami kumain sa Max. Pagkatapos namin kumain, wala akong pera. So ang sabi ko sa kanya, may pera ka ba? Sabi niya sa akin, bakit? Wala akong pambayad sa kinain natin. Ang sabi niya, kailan ka ba nagkapera? Ganyan kalit ang tingin niya sa akin. Kailan ka ba nagkapera? Pagkatapos, binayaran niya. Pagkatapos na bayaran niya, ang sabi ko, will you marry me? Kako, pakakasalan mo ba ako? Ang sabi niya sa akin, bakit hindi? Malaki na ang gustos ko sa iyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayon, to cut my story short, kahit hindi niya gusto, sapagkat ginusto ng tatay niya, at ayon sa plano ng Diyos sa buhay ko, napakasal siya sa akin. This is a true testimony. At naalala ko rin, yung aking mga kapatid na babae, bago po napakasal yon sa mga mama na hindi nakilala, naglingkod po sa amin ng 7 taon. Nagsisibak ng kahoy, nagsasaing, pagkatapos magsaing, hindi naman kumakain sa amin, umaalis na. Ang tanong ko sa mami ko, kako, sino ba yung mamang yan? Bakit siya nagsasaing sa atin? Sabi niya, nanliligaw yan sa ate mo. Pagkatapos ng panliligaw niya, pag pumasa sa tatay mo, iyan ang magiging kuya mo. Which is true. As I read in the Bible, ganon din po ang nangyayari. And this practice is still being practiced in Israel. Hindi ang lalaki o babae ang pumipili ng kanilang makakasama sa buhay, kundi ang Diyos sa pamagitan ng kanilang mga magulang. Ngayon, iba na. Kapag may pinili ang magulang, sasabihin ng bata, hindi naman ikaw ang makikisama. Ako naman ang makikisama. Diba? Subalit tingnan nyo, ang buhay noon na mag-asawa, magpamilya at buhay ngayon ay malaking pagkakaiba. You know why? Because man by itself, tayong tao kung pababayaan, hindi tayo marunong pumili ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Narinig niyo yun? For example,
Babalikan natin po ang aklat ng paglikha. In Genesis chapter 1 verses 27-28, it says, "So God created man in His own image. In the image of God He created him. Male and female He created them. And God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it." So, kung dadalhin natin dito sa mensahe ngayong gabi tungkol sa puno ng ubas, ito po ang sabi ng Panginoon. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at humirang sa inyo upang humayo kayo at mamunga at manatili sa inyo ang inyong bunga. Manatili sa inyo ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan, tatanggapin ninyo. Are you listening? Okay, lilinawin ko po sapagkat inabot po ko ng 1 oras kalahati para linawin po ito sa katatanong. Kako, ano bang ibig sabihin nito? No? So ako nila nagtanong, bakit siya ang pumili, hindi tayo hinayaang pumili? The answer is found in Genesis chapter 2, verses 15-17. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die. So, pagkatapos lalangin ang tao, inilagay ng Diyos sa gitna ng halamanan sa paraiso ng Diyos. The Garden of Eden is situated in the Middle East, physically on planet Earth. Ito po yon. Noong una, wala pong halaman na tumutubo doon sapagkat wala pang pumapatak na ulan noon. Subalit, sumibol po ang mabukal sa ilalim ng lupa, nadilig ang lupa, nagsimulang tumubo ang mga halaman, mga kahoy, na sari-sari ang bunga. Nung namumunga na po ang mga kahoy, sinabi ng Diyos sa tao, makakain nyo ang lahat, ang alinmang bunga ng lahat ng puno ng kahoy dyan sa halamanan, maliban lamang yung isang puno doon sa gitna ng halamanan, huwag niyong hihipuin o huwag niyong kakanin yon sapagkat sandaling kinain nyo, ang bunga noon, mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Tatanungin ko kayo, anong kalooban ng Diyos sa simula? Kamatayan o buhay? Lakasan nyo. Kung papipiliin ko kayo ng isang leader na matapang at kaya niyang patayin ang ibig niyang patayin, pipiliin niyo ba siya? Kung walang ibang mapili, ang iba roon ay magnanakaw, alin ang pipiliin niyo? Yung magnanakaw o mamamatay tao? Bakit magnanakaw? At least yung magnanakaw, nanakawan lang tayo, pero buhay pa tayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nakikinig ba kayo? Hindi po ko nangangampanya. Pinakikita ko lang sa inyo, maging maingat tayo ngayon sa ating pakikinig, panonood. We might be entertained
by the promises of these candidates who are promising us a new day and a new life in this country, but we might later on, ano sa English yung sisi? We might later on cease. Cease. Ano ibig sabihin ng cease? Mawala. Magkawalaan tayo. Amen ba? Okay. Hindi po kalooban ng Diyos ang pumatay. Bibigyan ko po kayo ng patutuo sa Biblia. So, nang piliin po ni Eva at ni Adan ang ipinagbawal na bunga ng puno ng kahoy, ano ang pinili nila? Kamatayan. Sa halip na buhay, kamatayan. So ano nangyari? Anong ginawa nung unang anak ni Eva, yung panganay? Si Cain. Alam niyo ang ginawa ni Cain? Panganay anak ni Eva at ni Adan? Anong ginawa? Pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. Bakit pinatay niya si Abel? Dahil sa inggit. Inggit sapagkat si Abel ay kinalog na ng Diyos, sapagkat ang ginagawa ni Abel ay ayon sa kalooban ng Diyos. Si Cain, gumaya lang, naghandog din, subalit hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi taranggap yung kanyang alay. Ang tanong ko, nang patayin ni Cain si Abel, pinatay din ba siya ng Diyos? Pinatay ba si Cain ng Diyos? Ito po ang sinabi ng Diyos kay Cain. Cain, ang sama ng ginawa mo sa kapatid mo. Humihingi ng katarungan ang dugo ng kapatid mo. The blood of your brother Abel is crying unto me for justice. Kaya sabi ng Diyos, palalayasin kita sa harap ko. Magiging lagalag ka sa balat ng lupa. Ang sabi ni Cain, ang bigat naman ang parusa mo. Kapag tayo ay inilayo sa paningin ng Diyos, iyan ang napakabigat na parusa. Hindi po ang pagpatay. Ang pagpatay. So sabi ni Cain, kay bigat naman ang parusa mo, papatayin ako ng sino mang makakikita sa akin. Anong sabi ng Diyos? Walang papatay sa iyo. Lalagyan kita ng tanda sa noo mo para hindi patayin si Cain ng sino mang tao. In other words, hindi pinatay ng Diyos si Cain, bagamat mamamatay tao. Prinisirba pa ng Diyos yung buhay ni Cain. At tinatakan ng ano? Tinatakan sa noo na ang bawat makakitang tao lumalayo kay Cain. Iniiwasan siya. So naging lagalag si Cain. Ang tanong ko, buhay pa ba si Cain? Buhay pa? Hindi pinapatay eh. Hindi namamatay. Naglalagalag si Cain. Lahat ng bansa, bawat sulok ng daigdig, lalo na sa mga restaurant, makikita mo si Cain. Lalo na sa mga bar, iba lang ang pangalan. Anong pangalan ni Cain ngayon? Johnny Walker. Johnny Walker. Nasusundan niyo ba? Okay. Babalikan po natin ang puno ng ubas. Next question is, do you know what is in the middle of the garden? Alam niyo ba kung ano nasa gitna ng halamanan? Doon sa paraiso? You will find in the middle of the garden the tree of life and the tree of death.
Sa gitna ng halamanan, naroroon yung puno ng buhay at puno ng kamatayan. In other words, on the very first day, inilatag na ng Diyos sa tao ang buhay at kamatayan. At tinuruan na ng Diyos ang tao ng tao na piliin ang buhay. Huwag pipiliin yung kamatayan. Binigyan na siya ng clue. Ang sabi ng Diyos, you can eat fruit from any tree in the garden, except the tree in the middle of the garden, the tree of knowledge of good and evil. In-specify po yun. Basahin natin ang nasumpuan ko po sa Genesis chapter 2 verses 8 to 9. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he had put the man he had formed. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eyes and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Tingnan nyo. Sa gitna pala ng halamanan, may dalang espesyal na puno ng kahoy. Yung puno ng kahoy na ang bunga ay kamatayan, at yung puno ng kahoy ay bunga, kapag iyon na nakain, wala ka ng kamatayan. The tree, whose fruit, kung kainin mo, ay wala ng kamatayan. Paano ko nalaman yan? As we go further to Genesis chapter 3, after man has made the wrong choice to eat the wrong fruit, ang sabi ng Diyos, aalisin na natin siya dito. Tulad na natin siya. Alam na niya ang masama at ang mabuti. Hindi na at hindi dapat siya kumain ng bunga ng puno ng buhay sapagkat hindi na siya mamamatay. Magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. So pinalayas si Adan doon sa Eden at nilagyan po ng bantay yung puno ng kahoy na nagbibigay buhay. Binantayan po ng mga kerubin, ng mga anghel, na may mga espada para makalapit doon upang pakialaman ang bungang nagbibigay ng buhay na walang kamatayan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay niyo. At sa aklat ng pahayag, in the book of Revelation, chapter 2, verse 7, ito po ang laking sumanasumpungan doon. To those who will overcome, sa lahat na magtatagumpay, bibigyan ko ng karapatang kumain ng bunga ng kahoy na nagbibigay buhay na walang hanggan sa halamanan ng Diyos. In the Garden of Eden. In the paradise of God. Ang sabi doon, in the paradise of God, to whom who overcomes, I will give the right, God said, to eat fruit from the tree of life and the garden in the paradise of God, which is the Garden of Eden. Now, ang tanong po ay, what is the relation of this tree of life in the middle of the Garden of Paradise to this parable of the true vine? Jesus said, I am the true vine.
the true vine, and you are the branches. Then later on, sa verse 16, sinabi niya, tandaan niyo ito, you did not choose me. I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. So that whatever you ask in my name, the Father will give it to you instantly. Sabi ng Panginoon. Now, hopefully, I am not preaching a heresy. This is my insight and impression that the tree of life in the middle of the garden, na dapat iyon ang pinitasan ng bunga sapagkat hindi pa pinagbabawal ng Diyos ang pumitas ng bunga doon sa puno ng kahoy na nagbibigay buhay na walang hanggan. Ang pinagbawal lang yung pumitas at kumain ng bunga ng puno ng kaalaman ng masama at mabuti sapagkat iyon ang magdadala sa kamatayan. Ano yung puno ng kahoy niyon doon? Ako, kung tatanungin nyo, iyon ang Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi sa Aklat ng Pahayag, to him who overcomes, I will give the right and privilege to eat from the tree of life, to eat fruit from the tree of life and the paradise of God, which is the Garden of Eden. Now, tayo ay mga bunga, hindi po nung puno na kinain ni Eva at ni Adan. Hindi po tayo bunga nung paglilihi ni Eva doon sa punong ipinagbabawal. Tayo po ang bagong henerasyon. Tayo ang bunga ng bagong Adan. Walang iba ang Kristo Jesus na ating Panginoon. Kasakamay nyo, ang bungang ito, kayo at ako ay pinili ng Diyos. Hindi po magbibigay ng kamatayan ang bungang ito. At hindi po ito pumapatay ng buhay. Ito po ay nagbibigay buhay sa walang kabuhay-buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tataas sa kamay niya. Tandaan niyo ito, pinili kayo ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Ha? Para ano? Para mamunga. Anong uri ng bunga? Ha? Sapagkat tayo ay bunga ng buhay na walang hanggan, yaong ating bunga rin sa pamagitan natin, sa pamagitan ng ehemplo na ating pakikita, sa pamagitan ng ating pagbabahagi ng mabuting balitang ito, ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Diyos. So, after man failed to exercise his free will correctly, God came into the picture. Pumasok na ang tao, ang Diyos, sa pamimili. Pamimili. Ha? Anong sabi ng Diyos? As we go further to the book of Deuteronomy, ang sabi ng Diyos, saksi ko ang langit at lupa na nasa harapan ninyo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Piliin nyo, piliin nyo, piliin nyo, buhay. Buhay, kaya ang iyong among buhay,
Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod nating buhay. Hayaang lumabang buhay. Mahalaga sa Diyos ang iyong buhay. Itaguyod nating buhay. Sa Mindanao, Pagpiliting buhay, sa Visayas, ilagan ang buhay. sa Luzon, isigaw, buhay! Buong bansa, ating iboto, buhay! Sa Mindanao, Pagpiliting buhay, sa Visayas, ilagan ang buhay. sa Luzon, isigaw, buhay! Buong Bansa, ating iboto, Purihin ang Panginoon. Okay. Lahat na pumili ng buhay, mabubuhay. At hindi lang yun, iigi ang buhay. At hindi lang yun, magkakaroon ng bungang mananatili hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen ba? Okay. Lagay ang ulo nyo sa kamay nyo, lahat na may buhay. Anong number ng buhay? Okay, babalikan natin ang talatang binibigyan liwanag ng Espiritu ng Panginoon. Binigyan sa akin ng liwanag at pinapaliwanag sa atin ngayon ng Espiritu ng Panginoon para higit nating maunawaan. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoong Kristo, hindi buhay ng tao, buhay na galing sa Diyos. Ito ang buhay na taglay ni Jesus na isinalin sa atin ayon sa ating bunga ng ating pananalig at pakikipag-isa kay Kristo. Kaya sabi sa Biblia, ang sino mang taong nakipag-isa kay Kristo ay nagiging, lakasan nyo, bagong nilalang. In other words, iba tayo doon sa unang nilalang. In the book of Genesis, we are not part of that. We were chosen by God through faith. According to the gospel written by John in the first chapter 1, verse 12, as many as receive Him, even to those who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Children not made of human decision, of a human father and mother, but of the decision of God. Tayo ay naging bunga ng buhay ni Jesus. Binigay sa atin ang karapatan niyan ng Diyos Ama dahil sa ating pagkilala kay Kristo, pananalig sa Kanya, at pagtanggap sa Kanyang salita. Amen ba? Now, in other words, brothers and sisters, for your prayer request to be answered instantly, you've got to bear fruit. Kailangan magbunga kayo. Ang sabi sa akin ni Father Sandy de Claro, minsan, sabi niya, Brother Mike, sa lahat na pinuntahan ko sa Israel, sa ibang bayan na sinugo mo ako, nakikita ko ang bunga ng salita ng Diyos na tinanggap mo sa buhay mo. Lahat na sinasabi doon, salamat sa Diyos dahil sa salitang narinig namin at namutawi sa bibig ni Brother Mike, nagbagong buhay kami. Nagbagong buhay kami. Kayo ang bunga ng salita ng Diyos na tinanggap ko sa bingit ng kamatayan sa Philippine Heart Center in 1978. I started to share this message of life the day I check out of the hospital.
And praise God, kitang-kita natin ngayon ang bungang hinahanap ng Diyos. Kayo yun. Kayo yun. At kayo rin ay hahanapan ng bungang yan. Hahanapan ng bungang yan. Para hindi na kayo tatawag sa akin at hihingi ng panalangin. May umuwi dito, galing sa Amerika, para lang magpa-pre-over. Kako, bakit? Wala bang nagpe-pre-over doon sa inyo? Lahat tayo ay binigyan ng Hesukristo ng kapangyarihang manalangin sa may sakit at ang may sakit ay pagagalingin. Amen? Sabi sa Aklat Magawa, and the word grew and increased in number. At ang salita ng mabuting balita na galing sa bibig ng Diyos ay lumago at lumaganap. Mula rin ito'y ipahayag ni Pablo Apostol at ng ibang mga alagad. Kayo lang ba ang boboto sa buhay? Kailangan may dala kayo. Kailangan may dala kayo. Kung hindi nyo magdadala yung kaibigan nyo, kapitbahay nyo, yung buong pamilya nyo, dalhin nyo. Ang tanong dyan ay, Brother Mike, paano ba mamunga? Sabi nyo nga. Paano mamunga? Nakinig ba kayo sa Ebanghelyo? Ang sabi ni Jesus ganito, verse 7 and 8, chapter 15 of John, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is to my Father's glory, that you bear fruit. It is to the Father's glory that we bear fruit. Magkaroon tayo ng bunga. Kung hindi kayo namumunga, anong tawag sa sangang hindi namumunga? Lakasan nyo. Patay. Anong ginagawa sa patay na sanga? Pinuputol at tinatapon sa apoy. Sinusunog. So ang tanong ko ay, kayo ba'y buhay na sanga o patay na sanga? Kung ganon, pakita nyo sa Panginoon ang sangang buhay namumunga. Namumunga. Amen ba? Okay. Huwag kayong magtaka. I'll teach you how I discovered this kind of life and how to multiply it. Remember this, it is God's will for us to increase in number and fill the whole earth. Ang kalooban ng Diyos, mamunga tayo ng sagana at punuin ang daigdig na ito. Yung unang daigdig na puno po ng masamang bunga. Kaya nung kapanahonan ni Noah, inubos ng Diyos yung lahat na masamang puno at bunga. Sa pamagitan ng ano? Baha. Baha. At isa lang ang natira. Isang puno o isang sanga lang ang natira. Nakatanggap-tanggap sa Diyos. Sino yon? Si Noah. Bakit naging kalugod-lugod at katanggap-tanggap si Noah sa Diyos? You know why? Sabi sa Biblia, because Noah walked with God. Noah walked with God. Si Noah ay namuhay nakasama ang Diyos araw at gabi. Kasang kamay niyo. Pagkasama natin ang Diyos araw at gabi,
Hindi tayo mahawaan ng masamang damo, masamang sanga dito sa balat ng lupa. Bakit? May nag-aalaga sa atin. Ang may-ari ng puno ng buhay, walang iba kundi ang ating Diyos. Okay. Sabihin niyo, okay. Bibigyan ko pa kayo ng isang kaunting kaalaman na nasilip ko sa Biblia. Ang Diyos, iba kong pumili. Ibang-iba ang Diyos kong pumili. Sabi sa unang Korinto, unang kabanata, talatang 26 hanggang sumusunod, ang pinipili ng Diyos na kanyang gagamitin, mga bagay na walang halaga sa mundo, mga taong walang nalalaman, mga taong utal, mga taong dating bingi, mahihina, walang kwenta. Bakit? Para kapag ito ay lumakas, sumikat, at nagkaroon ng maraming bunga, at nakagagawa ng magawain ng Diyos, hindi siya magyabang. Hindi siya magyabang. So that no one may boast before Him. But God chose the best things of this world, the weak things, the things that are not, the best things, yung mga bagay na, ayun na, wala nang pumapansin. Pero tingnan mo, si Brother Mike, para ako mapansin noon, nag-produce po ako ng pelikula. Naging producer po ako ng pelikula. Ang unang pelikula ko, Lilith. It's a horror movie. It garnered all the best awards in FAMAS. Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Cinematography, Best Producer. Ako yun. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, Lilith, ang una kong produce. Sinundan, roulette. Alam yung roulette, yung po pinaikot sa kasino na tinatayaan ko. Kaya yung pinaproduce ko, roulette. It's all about casino. Yun. Ayun, hindi nanalo ng award yun. Sabi ng isang kolumnista sa dyaryo, if I remember right, isang kilalang kolumnista, Jolie Yapdasa, ang sabi niya sa kanyang kolum, may isang producer, ang pangalan Mike Velarde. Producer, composer pa. Si Mike Velarde. Ang una niyang pelikula niya, Lilith. FAMAS Awards, Runaway. Pangalawa niya ang Roulette. No award, Logi sa Takilya. Ang pangatlo niyang pelikula niya, hindi na umulit. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At least natuto akong madala. May mga tao hindi natutong madala. Amen ba? Sabihin niyo, choice. Ngayon, bakit magulo ang mundo natin? Lahat na pinipili ng tao, laban sa pili ng Diyos. O, bato-bato sa langit, ang tatamaan po nito sa akin magngit-ngit, pero sasama ko kayo sa praeso. Kung tanggapin niyo ang aral nito. In the beginning, God created man
in His own image. In the image of God, He created them. He created them as male and female. Anong ibig sabihin ng male and female? Ha? Isang lalaki at isang babae. Wala pong nilikhang binabae doon. Walang nilikhang tumboy doon. Totoo hindi? Sinasabi ko lang sa inyo ang totoo so that the truth will set you free. At sinabi ng Diyos, bibigyan ko ang lalaki ng angkop na kasama. Ano angkop na kasama ng lalaki? Lalaki rin. Lalaki rin? Yung babae, ano angkop na kasama ng babae? Lalaki, siyempre. Diba? Kasi kung lalaki sa lalaki, hindi angkop yan. Para kayo nagbabatuta sa isang ispadahan yan. Amen ba? Hallelujah. Walang mangyayari dyan. Kaya hindi pwede yung tinatawag ngayon na same-sex marriage. Kaya magulo ang ating mundo. Salungat sa pili ng Diyos ang ginagawa ng tao. Kapag awi kinasal, anong sabi sa Biblia? Iiwan ng lalaki ang nanay at ang tatay at sasama sa babae. Tama? Mali? Tama. Diba? Iiwan ng lalaki ang nanay at tatay niya at sasama sa babae. Hallelujah. Ngayon, anong nangyayari? Bakit naghihiwalay? Ayaw iwan ng lalaki yung nanay niya sapagkat sa nanay niya umaasa. Totoo hindi. Bato-bato sa langit, ang tatamaan po, lumaya na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kung gusto nyo na magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Malinaw ho ba? Okay. Ang tanong, paano tayo makakapanatili at mabiging mabunga? How can we bear fruit? The kind of fruit that God wants from us as chosen ones. Tandaan nyo, special kayo sa Diyos. Special tayong lahat sa Diyos. Amen? Bakit tayo special? Wala tayong kamalay-malay. Ako, may malay ba ako na ako'y piliin? Wala. Na ako'y piliin, wala ko nalalaman. Para akong si Moses na utal. Hindi ako marunong magsalita ng English. Ang English ko, Bisaya. Bakit? Ang Bicol kasi at saka ang Bisaya, magkatabi. Yung Samar at saka Catanduanes. Sister Belen, taga-Samar. Samaritan yan. Ako naman, taga-Catanduanes. Ang ini-export namin sa Catanduanes, alam niyo kung ano? Bagyo. Bagyo. Bagyo at kamote. Amen ba? O, kalimutan mo natin yan. Ang buhay ni Brother Mike. Ito po para sa inyo, hindi lang para sa akin. Una, tandaan nyo, kaya kayo naririto, marunong na magtiyaga, kahit mainit na mainit, kahit ulanan, kahit magdamag pa, marunong na magtiyaga. Kahit nasabihin kong finally, walang aalis. Iilan-ilan lang yung pumipili ng
kamalasan. Amen ba? Bakit? Kasi pinili kayo. Pinili kayo. Pinili kayo ng Diyos. At ito ang maganda. Ito ang maganda. Kapag tayo pala ay pinili ng Diyos, huwag kang magreklamo. Huwag mong sasabihin wala kang alam. Huwag mong sasabihin hindi mo kaya yan. Hindi ko kayang akayan yung aking asawang lasinggo. Hindi ko kayang akayan yung aking kaaway. Hindi. Alam niyo kung bakit? Lahat na tinawag ng Diyos at pinili niya, hindi basta pinahayo. Sinasamahan niya. Sinasamahan niya. Sa kamay niya. My example is Moses. Walang kamalay-malay, tinawag si Moses sa sinapupunan pa ng nanay niya, to execute the Exodus, to deliver God's people from slavery in Egypt. And Moses by himself failed. Although si Moses, maraming pinag-aralan sapagkat lumaki sa palasyo, ma-influensyang tao. Subalit by his own strength and wisdom, he failed to deliver the Israelites from slavery. Then one day, when Moses was in the desert for 40 years, not knowing anything, God called Moses through the burning bush. Sa pamagitan ng isang kahoy na sariwa na nagliliyab, tinawag ng Diyos si Moses ang atensyon niya sa malayo, doon sa bundok ng Horeb. Sabi ni Moses, ano ito? Katakataka ito? Nakataas ang kamay? Hindi nila binababa? Parang lumilayab na puno ng kahoy? So lumapit si Moses. Nung malapit na si Moses, sabi ng lumilab na apoy, Moses, alisin mo ang sandalyas mo, sapagkat banal ang dakong ito. Banal ang dakong ito. Huwag kang iihiyam, banal ang dakong ito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tapos, sabi ng Diyos kay Moses, bumaba na ako dito sa lupa sapagkat sagad na ang ginagawa ng paraon sa aking bayan. Panahon na para siligtas. Ikaw ang susukuin ko. Sabi ni Moses, Ako? Wala ko kamalay-malay. Ayoko. Sabi ni Moses. Pag pinili ka ng Diyos, hindi ka pwedeng umayaw. Ano sabi ni Moses? Sabi ng Diyos, bakit? Sabi ni Moses, kasi hindi maniniwala sa akin ang mga Israelita. Anong sasabihin ko sa kanila? Ang sabi ng Diyos, sabihin mo sa kanila, ang Diyos ng kanilang ninunong si Abraham, Isaac at Jacob nagpakita sa iyo. Kung magpakita, tanungin ako, anong pangalan niya? Ang sabi ng Diyos kay Moses, sabi mo sa kanilang, ako nga. I am who am. I am. Sabihin nyo. Ulitin nyo. Tandaan nyo ang salitang yan, ha? Mahalaga po yan. Pag sinabi mong I am, sinasabi mong kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. So, ang sabi ng Diyos, sabi ni Moses sa Diyos, hindi sila maniwala sa akin sapagkat niya, utal ako. Hindi ko marunong magsalita tulad mga politiko. Sabi ng Diyos, sino ba may gawa ng dila mo? Sabi ni Moses, kayo po. Ituwid natin. Tinuwid.
Nakapagsirataan ng diretso si Moses. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Bakit ayaw ni Moses? Takot. Takot na mapahiya. Takot na ipahiya. Takot na tanggihan. Takot na hindi paniwalaan. Ganyan tayo. Kaya hindi tayo makapamunga. Kaya hindi tayo makapamunga. Takot tayong lahat. Ganyan ako noon. Takot din ako. Una kasi, anong papahayag ko? Pero ang sabi ng Diyos kay Moses, huwag kang matakot, sasamahan kita. Sasamahan kita. Ang mensaheng ito ay hindi lang para kay Moses. Ito ay para sa inyong lahat. Sa inyong lahat na tumugon sa panawagan ng Diyos sa gawaing ito. Kasakamay nyo, sa lahat na nakasusumpong sa himpilang ito ng DWXI, saan man kayo naroroon, sa inyong lahat na nanonood sa television ng playback ng gawaing ito, ang mensaheng ito ay para sa inyo rin. It is time for us as a people of God, as the chosen people of God, to rise up and stand. Manindigan tayo sapagkat marami na po ang kaaway ng buhay ngayon. Marami ng pamamaraan ang demonyo para patayin ang buhay, para supilin ang buhay, para hindi na dumami ang buhay ng tao sa balat ng lupa. Totoo hindi? So kailangan natin manindigan. Huwag tayong papatay-patay. Huwag tayong tutulog-tulog. Amen ba? Huwag tayong matakot. Ako, bago tumayo sa harapan ninyo, ang isang dinadasal ko, alisin sa aking takot na ipahayag ang dapat ipahayag. Ipaliwanag ang dapat ipaliwanag. Tatandaan nyo ang sabi ni Jesus, we are the light and salt of the earth. Tayo ang liwanag at asin ng sanlibutan ito. Tayong mga pinili ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Lakay ang puso nyo sa kamay nyo. Para hindi kabahan yan. Ang tanong, babalikan ko. Paano tayo makakapamunga? Ang sabi sa John 5:7-8, Jesus said, hindi ko sinabi ito, remain in me, verse 6, remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa. If you remain in me and my words remain in you, kung manatili kayo sa akin at ang salita ko ay manatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan. Ibibigay sa inyo ng Panginoon. Tasa kamay nyo. This election, ito po ang ating gagawin. Bawat isa sa atin, mag-house to house. Dala ang buhay. Dala ang buhay. It's time to preach the good news. Sabihin nyo, tayo po ay naharap sa isang masilan na halalan. Nakikita natin sa mga taong humaharap sa atin. Nasasalamin natin kung ano ang ating magiging kinabukasan. Nasasalamin nyo ba? Kasi kung paniniwalaan nyo lang sinasabi ngayon, paano yung bukas? Kailangan makita natin ang bukas. Okay? Now, how would you bear fruit? How? Sabihin nyo how. It is found in Deuteronomy chapter 11, verses 18 to
21. I hope I have it here. Okay. Deuteronomy chapter 11, verse 18 to 21. Nakikinig ba kayo? Fix these words of mine in your hearts and in your minds. Fix, F-I-X. Fix. Ano ibig sabihin ng fix? Ipako nyo. Ipako. Fix these words of mine in your hearts and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Itali nyo sa inyong mga daliri at isulat nyo o itali nyo sa inyong mga noo. Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Write them on the door frames of your houses and on your gates, so that your days and the days of your children may be many in the land. Para ang inyong buhay at ang buhay ng inyong mga anak at magiging mga anak ng inyong mga anak ay humaba sa balat ng lupa. Narinig niyo? Ano daw ang gagawin natin? Ipako natin, idikit natin sa ating puso at isip, pag natin kakalimutan. Para hindi natin makalimutan, gawin natin porsilas. May nakita ko mga porsilas na El Shaddai. Samahan nyo yan ng porsilas na buhay. Tuwing makikita nyo ang buhay, nakikita nyo si Jesus na ating Panginoon. Itali nyo sa inyong mga noo. Paano yon? Yung panyolito ng El Shaddai, nandyan ang pangako ng Diyos. Sa sino mang tao may taglay ng pangakong ito sa kanyang kamay, bulsa o noo, iingatan ng Diyos. Iingatan ng Diyos. Kaya ngayon, ang pinagagawa ko po mga stickers para idikit nyo sa inyong mga hamba. Sa inyong mga hamba. No? Nung lumalakad na po yung anghel na mamuksa, papatayin ang lahat na panganay ng Ehipsyo. Dahil sa katigasan ng ulo ng paraon, ang sinabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, magpatay sila ng kordero at ipahid sa kanilang mga hamba ang dugo ng kordero. Para pagdaan ng anghel na mamuksa ng salot, hindi pasukin ang kanilang bahay. So lahat na bahay ng mga Israelita na may pahid ng dugo ng kordero, hindi pinasok po ng salot na lumaganap sa bansang Israel. Salot, ang bunga niyan at dala niyang kamatayan. Ang salita ng Diyos, ang dala niyan ay, lakasan niyo, buhay at buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And finally, ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman kong susi Ko ang susi ng kanyang mga himala. sa gabay ng lingkod Sa niya. labay ng lingkod niya, pinagpala. Itaas sa mga kamay. Finally! Ngayon, may bagong buhay. Ako ngayon may bagong buhay. Finally! Ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally. Kung ngayon ay tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay! Finally.
Sabay-sabay. Sabay-sabay. Purihin ang Panginoon. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Finally, ito po ang problema. Kahit pinili na tayo, dumarating ang panahon na hindi tayo makapagdesisyon. Hindi natin malaman alin ang totoo at alin ang huwad. Ang tanong, paano kayo magdedesisyon? Sabihin nyo, paano? Iyan ang ebanghelyo kanina. Ang lahat na kawan pinili ng Diyos, nilalagyan ng Diyos ng pastol. Narinig niyo yun? Ang pangunahing pastol na mabuti, walang iba si Jesus. Ang pangalawa yung kanyang mga piniling alagad. Sabi sa Matthew 18 hanggang 20, sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always till the end of the age. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ang sabi ng Panginoon, ngayon, nasa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa, wala nang naiwang kay Satanas. Nasa Panginoon Kristo na. At ang sabi niya, kayo mga pinili ko, humayo kayo. Gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautisman sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, at turuang sumunod. Turuang sumunod. Sino ang inyong susundin? Sino ang inyong susundin? Yung sinasabi ng mga kandidato o yung sasabihin ng pastol nyo? Kaninong tinig ang pakikinggan nyo? Tinig ni Duterte? Tinig ni Benay? Tinig ni Crespo? Tinig ni Rojas? Tinig ni Santiago? Iba-ibang tinig, ito iba-ibang balita dinadala niyan. Isang tinig lang ang pakinggan natin, ang tinig ng mabuting pastol. Amen? Kung ano ang sabihin ng mabuting pastol, iyon ang ating pipiliin. Amen ba? Okay. Ito, totohanan lang. Tatanungin ko kayo. Hindi ko kayo tinatakot, And I'm not forcing you. This is a very important decision we are going to make. And the people of God must take part in this process. If our bishops are not taking part, they are just passively letting it pass. We who have been chosen of God, tayong pinili ng Diyos at binigyan ng espesyal na buhay, manindigan. Manindigan. Taas ang kamay nyo. May kasabihan, divided we fall. United, we stand. How can we stand united? Paano tayo magkakaisa? Isang tinig lang ang pakikinggan. Huwag yung pakinggan yung mga disciple dyan na nangangampanya na.
Yung mga coordinator dyan nangangampanya na. May kanya-kanya silang manok. Tandaan nyo, yung aking manok. Taas kamay nyo. Kaya, kinukwento ko sa inyo yung manok na binigay sa akin ng Panginoon. Inalagaan ko talaga. May tinuturo sa akin. May nagdalang manok na bago. Galing sa Ilocos. Matapang. Yung manok namin na maliit doon, yung pala, pansabong din. Alam mo, binakbakan yung bagong dating. Sinasaway ni Sister Belen. Ayaw pasaway. Ang sabi ko sa disciple, hulihin mo yan. Dalhin mo sa kusinira. Hallelujah. Kaya kaninang tanghali, iyon ang aking pananghalian. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Tasa kamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na sa akin ay nagbigay ng ibayong liwanag tungkol sa kahalagahan ng buhay, kahalagahan ng aking pipiliin na makakasama sa buhay, kahalagahan ng aking pipiliing hanap buhay, kahalagahan ng aking pipiliing kandidato sa halalan, kahalagahan ng aking pipiliing driver, kahalagahan ng aking pipiliing cook, labandera, etc. Alam niyo kung bakit? Pag hindi tayo nag-ingat, mayroon mga yun a-apply sa inyong driver, o kaya cook, o kaya yaya. Kinabukasan, wala na. Dala na yung buo mong kayamanan. Totoo hindi? So, kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Amen? Find your partner. Find your partner. Sasabi mo sa partner mo, ngayon, alam mo na. 1 plus 1. Pangalawa, sasabihin mo, ano yun? Ano yung alam mong yun? Ano yung alam mong yun? Ulitin nyo nga. Ano yung una? Pangalawa? 1 plus 1. 3 plus 3. O ngayon, ano yung alam mo, tanga? Ano yung alaman mo? Alam mo? Tatandaan niyo yung ating mga in-exercise na yan, salita, isulat niyo, mahalaga po yan. It summarizes the whole 2 hours message. Madaling tandaan. So ngayon, alam mo na. Ano yung alam mo? Ito ngayon, pinili ka ng Diyos upang mamunga ka. Ulitin mo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, tasa kamay. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Ngayon, mamumunga ako ng sagana. Are you ready?
God bless you all. Praise the Lord, hallelujah! At tayo po ay matagumpay na nagdaos po ng ating Saturday family appointment with Yahweh El Shaddai dito po sa ating dakong lugar, ang Ambil City. Praise God! At ang gospel po ng ating punong lingkod ay winango po sa John 15, 1-14. At sinasabi po doon na tayo siya ang puno at tayo ang mga sanga. Kaya muli po, samahan niyo po kami dito sa Ambil City sa susunod pong Sabado. Ayan, ito po ang inyong lingkod, Sister Mary Rose Abubo Silioriques. God bless us all po.